Samantala, pinangunahan naman ni Pangulong Aquino ang pulong ng National Economic and Development Authority o NEDA Board ngayong araw. Ang detalye ng balita mula kay Elena Luna, live sa Palasyo ng Malacanang. Elena, magandang hapon. Magandang hapon, Kirby. Sa mga sandaling ito ay patuloy pa rin ang ginagawang meeting ng NEDA Board na pinangungunahan ni Pangulong Aquino. Nagsimula ito kaninang alas 10 ng umaga sa Aguinaldo State Dining Room ng Palasyo ng Malacanang. 2 araw matapos bumalik ng Maynila mula sa pagbisita sa mga nasalantang lugar sa Visayas Region, pinangunahan ni Pangulong Aquino ang pagpulong ng board ng NEDA o National Economic Development Authority. Ang meeting na ito ang tanging nasa schedule ni Pangulong Aquino ngayong araw na nagsimula kaninang alas 10 ng umaga. Si Aquino ang tumatayong chairman ng NEDA Board habang vice chair naman si NEDA Director General Arsenio Balisacan. Mga miyembro nito ang mga cabinet officials. Kapansin-pansin na wala sa meeting sina DSWD Secretary Dinky Soliman at DILG Secretary Marojas na naiwan sa lalawigan ng Leyte at Samar para pamunuan ng rehabilitasyon ng mga nasalantang lugar. Nagawa namang makadalo ni na Defense Secretary Voltaire Gasmin, Cabinet Secretary Jose Rene Almendras, DPWH Secretary Rogelio Singson at MMDH Chairman Francis Tolentino na ilang araw ding nagtagal sa Visayas Region. Kasama rin sa bumubuo ng NEDA Board ang Gobernador ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang ARMM Governor at ang Presidente ng ULAP o Union of Local Authorities of the Philippines. Nagsimula ang NEDA Board meeting sa isang panalangin na pinangunahan ni DOTC Secretary Joseph Emilio Abaya. Naging bahagi ng panalangin ng NEDA Board ang paghingi sa Diyos na gabayan sila sa kanilang gagawin ngayong araw. Hiling din nila ang gabay ng Diyos para matulungan ang bansa tungo sa pagkakaisa, pag-unlad at kapayapaan. The President is currently leading the Cabinet in a meeting of the NEDA Board that, aside from tackling proposals for major infrastructure projects, has been convened to concretize priority action for the severely damaged portions of Eastern Visayas. The government expects to incur huge expenditures that will have a substantial impact on the national budget, especially considering that even prior to Super Typhoon Yolanda, the country underwent a series of calamities such as Typhoon Pablo, Zamboanga standoff, Typhoon Santi in Central Luzon, and the Bohol earthquake, and this is now the subject of review by the Cabinet. Hence, we welcome proposals from congressional leaders to approve a supplemental budget that will provide additional funding for coping with the immediate needs, based on the availability of funds that will be certified by the National Treasurer. We will also work with Congress in fine-tuning the proposed 2014 national budget, taking into account specific funding requirements brought about by the recent series of calamities. As in the years past, we would like to see this budget approved and enacted into law before year-end. Sa press briefing din kanina ni PCOO Secretary Herminio Coloma Jr., sinabi niya ang pag-i-issue ng Office of the Executive Secretary ng Memorandum Circular No. 57. Sa bisa nito ng 1.3 milyong mga empleyado ng gobyerno na tumulong sa relief operations para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Tasan po lahat ng mga kalihim ng mga kagawaran, pinuno ng mga pambansang ahensya, pinuno ng mga korporasyon ng gobyerno at pinuno ng mga lokal ng pamahalaan na pakilusin lahat ng kanilang opisyal at empleyado para tumulong sa relief and rehabilitation efforts. Ang ibig sabihin po nito, binibigyan po sila ng todong paghimok, encouragement, support doon sa idea na pwede silang tumulong doon sa relief and rehabilitation efforts. Kahit po hindi yun ang kanilang primary purpose or mandate, kung meron po silang sapat na tauhan at meron po silang resources from their own that could be authorized to be used lawfully, kung makakapag-generate din po sila ng additional resources from their stakeholder communities, welcome po yung paglahok nila. Yung Isa si Secretary Coloma sa mga nasa loob ngayon ng Palasyo ng Malacanang na dumadalo sa NEDA Board meeting. Ayon sa kanya, ang unang bahagi
Board meeting ay tungkol sa mga infrastructure projects ng pamahalaan. Magiging pangalawang bahagi at magtutuloy-tuloy na ito sa cabinet meeting para naman pag-usapan ang gagawing rehabilitasyon para sa mga lugar na nasalanta ng bagyong Yolanda. At yan ang ating balita mula dito sa Malacanang. Sa tulong ng RTVM, ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan.